Welcome back pong muli sa ating munting channel. So, eto na nga. Manggigigil po kayo sa galit dito po sa inilabas at ibinunyag nitong Meralco. Tapusin niyo po yung videos para malaman niyo po kung ano po yung sinasabi dito sa videos na ito, kung bakit po kayo manggagalaitis sa galit dito po sa mga hinayupak na mga oligarko na ito. Okay? Pero bago ang lahat guys, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-komento na rin po kayo pagtapos niyo pong mapanood ang buong videos na ito. Ayan. This video is credited kay Sangkay Janjan. Okay? Eto mga sangkay, siguradong iinit po ang ulo ninyo. Mga sangkay, tungkol po sa mga bayarin na dapat sila ang magpupuno mga sangkay, pero binibigay po sa taong bayan. Ito po ay ang system loss. Yung mga bayarin sa kuryente, mga sangkay, na nawawala dahil nga po siguro may mga nagja-jumper, mga sangkay, ang gustong magbayad, tayo mga Pilipino. Ngayon, tingnan po natin kasi magandang pag-usapan to mga sangkay kasi nga po marami ang umaaray. At saka guys, napapanahon pong pag-usapan ito. Kaya please, i-share nyo po ito para mapag-usapan po ng karamihan kasi hindi na po ito tama. Hindi na po ito nakakatulong sa atin pong mga Pilipino. Ito pong ginagawa ng mga hayop na oligarko na ito. Na kahit bagsak ka na, tatadyakan ka pa, sisipain ka pa hanggang sa malugmok ka. Ito po, ganito ang ginagawa ng mga oligarko na ito na nandyan sa mga private electric cooperative na yan. Na mga Pilipino dahil dyan. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan, CEO Manuel V. Pangilinan on Wednesdays raised concern. Ayan guys, tignan nyo po yung pagmumukha niyan. Grabe, ayan Ayan, Manny Pangilinan ask who pays if a system loss charges are removed. Okay? Who would shoulder the cost of removing system loss charges from consumers' electricity bills? Sino daw magbabayad nun? Parang yung problema ng kumpanya nila, mga sangkay. Grabe. Ganito yan, guys. Logic. Logic. Meron pong mga nagnanakaw ng kuryente. Yun po yung tinatawag na jumper. So, yung mga magnanakaw na yon, sa atin pong mga regular consumers na nagbabayad ng tama, sa atin po sinisingil yung mga nanakaw na kuryente na iyon. Ganun po kahudas ito pong mga oligarko na ito. Grabe, no? Logic, isipin nyo po Hindi naman po tayo yung may fault or may kasalanan kung bakit po sila nanakawan or na-jumperan ng kuryente, pero sa atin po, tayo po yung nagdudusang magbayad niyan ngayon. Dati po, hindi po natin yan pansin kasi hindi pa nun kagrabe, hindi pa ganun kagrabe yung singil ng kuryente. Pero ngayon po, doble, triple, ang tinaas ng mga bayarin sa kuryente. Tapos, pasabog pa, pasakit pa, ito pong walang kwentang rules and regulations ng mga hinayupak ng mga oligarko na ito na kapag may nagnakaw ng kuryente sa kanila, putang ina sa atin po sisingilin. Asan po ang tama doon? Gusto nyo ba sa bawat barangay, bantayan naming mga regular consumer
Yung mga nagnanakaw sa kuryente ninyo? Negosyo nyo yan. So, kayo yung gumawa ng paraan para mahuli yung mga tarantadong nagnanakaw na yan at wag nyo sa aming iasa at wag nyo sa aming pasalo yung mga bayarin ng nagnakaw na yan. Hindi po yan karapat-dapat, hindi po yan makatao. Wala po kaming makitang maganda dyan po sa mga regulasyon ninyo. Diba? Sobra na po ito, guys. Mag-ingay po tayo. Okay? Ipasa po natin itong videos na ito. Para naman po, matulig, marinde, itong mga oligarko na walang kwenta naman po itong mga regulasyon nila tungkol po dito sa mga nagnanakaw ng kuryente na ito. Sa system loss na yan, na sa atin po ipinapasan. Diba? Sobra. Okay. Tinatanong niya, parang ganito yan. May sarili kang company. May problema sa sarili mong kumpanya. Ngayon, ikaw na dapat solusyonan mo ang sarili mong problema dahil ikaw yung may-ari ng kumpanya. Gusto mo ipasa Correct. sa mga nakapaligid na tao na walang kinalaman sa kumpanya mo. Pambira, ganun po ang nangyayari. Sino daw ang magbabayan sa system loss charges? Ngayon, mga sangkay, question to ni PBBM, di ba? Galit nga po ang presidente po natin. Dahil dyan. Kaya ngayon, mga sangkay, tinatanong niya, sino daw magbabayad? Alangan naman gobyerno. Inegosyo nyo yan. Di ba? Kung ayaw nyo, Correct. kung ayaw nyo pala magnegosyo ng Logic. ganyan, at gusto nyo ipasalo sa taong bayan, lahat ng binabayaran na nawawala, hindi ibalik nyo sa gobyerno. Di ba? Kasi dati, ang Meralco nasa gobyerno po yan. Nawala lang yan after Ferdinand E. Marcos. Noon nga po, mga sangkay, kapag ka-December daw, may honorarium pa daw yung mga consumers. Biruin mo, nagbabayad ka, tapos biglang, ikaw ay gumagamit sa kuryente, tapos, mga sangkay, pagkarating... Saka pansin ninyo, guys, nakita nyo po ba yung balita? Na sa buong Asia, ang Pilipinas po ang number 1 na pinakamataas na singil per kilowatt hour. Yung bansa po nating mahirap at maliit, number 1 po sa pinakamataas maningil per kilowatt hour dyan sa kuryente. Ganyan po katindi ito pong mga oligarko na ito. Grabe, no? Makontento po sana kayo. Gamitin nyo po yung ating pagkatao, yung humanity. Hindi na po makataong gawain yan. At common sense po, Hindi naman po kami ang may kasalanan at hindi naman po kami ang nagnanakaw ng kuryente sa inyo. So, hindi po namin problema yung putang inang system loss charges na yan. So, bakit sa regular consumers nyo po yan pinapapasan? Grabe. December, mabibigyan ka ng honorarium sa mga binayad mo, parang payback lang, mga sangkay. Ganyan po noon, mga sangkay. Kwento po yan ng mga matatanda during Ferdinand E. Marcos. Ngayon, eto mga sangkay, basahin natin. Kasi, viral po ngayon itong Meralco. Kasi nagsalita nga po yung kanilang chairman at CEO. Sabi dito, Tsura pa lang. "You will not survive." Kalokohan yan. Nagpahayag ng pagkabahala si Meralco Chairman and CEO Manny Pangilinan kaugnay sa posibleng pagsalo sa gastos kapag inalis ang system loss charges. Yan po yung mga yan po ang binabayaran ng mga Pilipino na nagamit na kuryente pero hindi nila ma-identify kung saan galing, bakit meron nun. Kumbaga nawawala po. Yun po yung mga gumagawa rin ng kalokohan. Halimbawa, nagja-jumper mga sangkay. Marami po niyan sa Pilipinas. Ang solusyon nila sa mga ganyan, bayaran na lang ng mga Pilipino.
Kumbaga yung problema ng Grabe, kanilang no? kumpanya, Grabe ipapasalo po, ano. sa sambayan ng Pilipino. Problema ng company nila yan, wala tayong kinalaman, walang kinalaman ng mga Pilipino, gumagamit lang ang mga Pilipino at nagbabayad. Pero ngayon, ang problema ng kumpanya nila, ang nangyayari pala, matagal na pong ang mga Pinoy ang sumasalo. Imagine niyo yan, mga sangkay. When you push electricity through wires, there all be resistance. The longer the lines are, the more the resistance will be. It is not a question of inefficiency. There's a cost to it. So the real question is, who bears the cost? Grabe, no, mga sangkay. Alam niyo ang solution dyan? Ang solution kasi dyan, sir, ayusin nyo yung mga kuryente, yung mga kable ng kuryente. Correct. Kaya nagkakaroon po ng, ano tawag dito, yung mga Alam nyo guys, yung isa pa pong solusyon na naisip ko dyan, total mga oligarko kayo, mga mayayaman talaga kayo, gumawa kayo o mag-hire kayo ng isang team na tututok lang sa bawat barangay na magsa-search kung sino yung naka-jumper sa bawat bahay, putang ina, yun lang. Hindi yung sa amin yung sinisingil, yung mga nakaw na kuryente na wala naman kaming kinalaman, mga buwaka ng ina nyo. Diba? Yun ang nakikita kong solusyon dyan. Mag-hire kayo ng isang team na magsa-search sa bawat barangay kung may naka-jumper or wala. Hindi yung putang ina sa amin ninyo, ipinapasa yung bayarin na yan na wala namang kinalaman ang mga regular consumer na nagbabayad ng tama. Diba? Gigil ako Grabe to guys, no? Talagang lugmok ka na, ilulugmok ka pa. Dapa ka na, tatapakan ka pa. Wala ka na, sisimutin ka pa. Ganito po, kasobra, ito pong mga oligarko na ito. Grabe, no? Kasi common sense, guys, Ano po ba kinalaman natin doon sa mga nagnanakaw na iyon? So, ang gusto nilang sabihin, tayo pa yung kumilos para hanapin yung mga nagjo-jumper na yun. So, parang ganun no? Guys, please, i-share nyo po itong videos na ito para malaman po ng marami, matulig po itong mga oligarko na ito. At na malaman po nila yung isang paraan para masolusyonan po itong system loss na ito. Na yun lang kung sinabi ko, mag-hire po sila ng isang team sa bawat barangay na magsusearch sa bawat bahay. Na regular consumer kung meron po ba, lahat na lang ng bahay sa isang barangay. Tututukan ng isang team na search kung mayroong nagja-jumper or wala. Diba? Diba? Kaya please, share nyo po ito guys. Like, share. At wag nyo na rin po kalimutang mag-subscribe. Ayan. Pakilagay na rin po ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section. Babasahin po natin isa-isa yan at isa-isa rin po nating sasagutin yan. Maraming salamat po.